Naisip mo ba kung bakit ang araw ng paghuhukom ay itinuturing na pinakanakakatakot na kaganapan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan? Ngayon matutuklasan mo ang isang katotohanan sa Biblia na magbabago ng iyong pananaw sa kawalang hanggan magpakailanman. Sa kakilakilabot at maluwalhating araw na iyon, magbubukas ang mahusay na libro. At kung ano ang nakasulat doon ay matukoy ang iyong kapalaran para sa lahat ng kawalang hanggan. Hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa mga pamahiin o teorya ng relihiyon, ngunit ang isang katotohanan na totoo sa araw ay lalabas bukas. Malinaw ang Biblia. Itinatag ito para sa mga kalalakihan na namatay ng isang beses lamang at pagkatapos ng paghatol na ito, Hebreo 9:27. Nangangahulugan ito na ang bawat tao na nabuhay, kasama ka, ay lilitaw sa Korte Suprema ng Diyos. Walang mga manonood sa araw na iyon, inakusahan lamang. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, sikat o hindi kilala. Lahat tayo ay tatayo bago ang parehong hukom. Ngunit narito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao. Ang iyong walang hanggang kapalaran ay hindi matutukoy ng iyong mabubuting gawa, iyong relihiyon o kung gaano kakagaling tao. Ito ay magpapasya sa pamamagitan ng isang solong kadahilanan kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa libro ng buhay sa buhay. Ang Apocalypse 20:15 ay nagpapahayag na may isang kalungkutan na dapat gumawa ng isang buong puso na manginig. At siya na hindi nakarehistro sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kung sa palagay mo ay may isang bagay na mas malaking paghihintay para sa iyo, kung nadama mo ang isang walang bisa sa iyong puso na wala sa mundong ito ang maaring punan, kung gayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ngayon matutuklasan mo, hindi lamang kung bakit nakakatakot ang araw ng paghuhukom, ngunit kung paano ka maaaring maging ganap na sigurado na ang iyong pangalan ay nakasulat sa sagradong aklat na iyon. Bago magpatuloy, nais kong gumawa ka ng isang bagay. Mag-iwan sa mga komento kung naisip mo na seryoso ang mangyayari sa iyo pagkatapos ng kamatayan. At kung naniniwala ka sa nagbabago na kapangyarihan ni Hesukristo at sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan na ito dahil ang iyong matututunan ngayon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay na walang hanggan at walang hanggang pagkondena. Mag-isip ng ilang sandali na nahaharap ka sa isang katotohanan na mas gusto ng marami na huwag pansinin, ngunit na ang mga banal na kasulatan na may kristal na kalinawan. Ang araw ng paghuhukom ay hindi isang talinghaga. Hindi ito isang patula na simbolo, ngunit isang tunay at tiyak na kaganapan na naghihintay sa bawat tao. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Hebreo 9:27 na itinatag para sa mga kalalakihan na namatay lamang minsan at pagkatapos ng paghuhusga na ito. Ang katotohanan sa Biblia na ito ay nag-iiwan ng margin para sa hindi malinaw na mga interpretasyon o walang batayang pag-asa. Ito ay isang katotohanan na totoo tulad ng madaling araw, na hindi maiiwasan tulad ng kamatayan mismo. Nang magsalita si Hesukristo tungkol sa araw na iyon, hindi siya gumagamit ng makasagisag na wika, ngunit nagbubunyag ng isang ganap na katotohanan na maghuhulma ng walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa na huminga sa mundong ito. Ang tunay na pananampalataya ay humahantong sa atin na tanggapin ang katotohanan ito, hindi sa paralisadong takot, ngunit sa kabigatan na nararapat. Ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay itinatag sa araw na ito bilang ang pinakahuling sandali ng kasaysayan ng tao. Sa pambihirang at kilabot na araw na ito, hindi karaniwang maiupo ang mga manonood sa mga kinatatayuan ng kawalang hanggan na obserbahan ang kapalaran ng iba. Ang bawat tao na nabuhay ay pupunta doon bilang akusado sa harap ng Korte Suprema ng Diyos. Inihayag ng mga banal na kasulatan sa amin sa duhan mga taga-Korinto 10:10 na kinakailangan na lahat tayo ay lumitaw sa korte ni Kristo upang ang bawat isa ay natanggap ayon sa kanilang nagawa habang nasa katawan. Ito ay mabuti o masama. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang makapangyarihang hari o isang pulubi sa mga lansangan. Kung ikaw ay sikat o hindi nagpapakilala, mayaman o mahirap, lahat sila ay nasa parehong kondisyon bilang akusado ng perpektong hustisya ng Diyos. Ang Biblia ay hindi nakakagambala sa mga tao sa solemne na ito. Ang iyong posisyon sa lipunan, ang iyong edukasyon, ang iyong mga nakamit sa lupa, wala sa mga ito ay magkakaroon ng anumang kaugnayan.
Ano ang mahalaga ay magiging isang bagay lamang, ang iyong relasyon kay Hesukristo at kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa buhay na aklat ng Kordero. Ang sandaling ito ay ang pinaka-demokratiko sa lahat ng oras, kung saan ang espiritual na kalagayan lamang ng bawat kaluluwa. Ang kriteriyon na matukoy ang walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa ay nakakagulat na simple, ngunit ganap na mapagpasya, maging o hindi na nakarehistro sa aklat ng buhay. Ang Apocalypse 20:15 ay nagpapahayag na may kalungkutan na ang bawat puso ay dapat na iling at siya na hindi nakarehistro sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Hindi ito ang iyong mabubuting gawa na magliligtas sa iyo kahit na mahalaga sila bilang isang resulta ng isang tunay na pananampalataya. Hindi ito ang iyong panlabas na religiosity, ang iyong mga ritual o seremonya. Ang tanging pagtukoy ng kadahilanan ay kung ipinanganak ka muli, kung nabago ka ng kapangyarihan ng Diyos at kung ang iyong pangalan ay isinulat sa aklat na makalangit bago ang pundasyon ng mundo. Ang inscription na ito ay hindi nakuha ng mga merito ng tao, ngunit sa pamamagitan ng banal na biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay isang regalo mula sa Diyos para sa mga nakikilala ang kanilang pangangailangan para sa kaligtasan at ibigay ang kanilang sarili sa tagapagligtas. Ang likas na katangian ng paghatol na ito ay magiging individual, hindi kolektibo. Ang bawat tao ay haharapin ng Diyos, hindi maitago sa likod ng iba, nang hindi masisisi ang mga pangyayari o mga ikatlong partido. Roma 14:12 ibinalaan niya tayo. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sa Diyos ay nagsasabi sa kanyang sarili. Hindi mo maituturo ang iyong pastor, ang iyong mga magulang, asawa mo o anumang ibang tao. Ito ay magiging isang personal at matalik na pagtatagpo sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng lumikha. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga maskara ay mahuhulog, ang lahat ng mga pag-angkin ay mawawala, at ang katotohanan ng iyong puso ay malantad sa isa na nakakaalam kahit na ang pinakalihim na mga saloobin. Itinuturo sa atin ng Biblia na mas kilala ng Diyos ang ating mga puso kaysa sa ating sarili, at sa araw na yon, walang maitatago. Ito ang magiging sandali ng ganap na katotohanan, kung saan ang bawat buhay ay susuriin na may perpektong balanse ng banal na hustisya. Ang resulta ng pagsubok na ito ay hindi isang pansamantalang parusa na sa kalaunan ay natapos, ngunit isang walang hanggan at hindi maibabalik na kapalaran. Ang salitang walang hanggan sa mga banal na kasulatan ay hindi isang patula na pagmamalabis, ngunit isang literal na katotohanan na umaabot sa kabila ng ating pag-unawa sa tao ng oras. Ang Mateo 25:46 ay nagtatanghal ng katotohanan ito na may kalinawan na hindi umamin ng mga alternatibong interpretasyon. At pupunta sila sa walang hanggang parusa at ang matuwid sa buhay na walang hanggan. Ang kawalang hanggan ay walang katapusan. Wala itong pagtakas, wala itong pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, ang desisyon na gagawin mo ngayon tungkol kay Hesukristo ay hindi lamang para sa buhay na ito, ngunit matukoy ang iyong kondisyon para sa lahat ng kawalang hanggan. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang isang temporal na karanasan sa relihiyon, ngunit ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin na may mga kahihinatnan na higit pa sa iyong pag-iral sa lupa. Ang Diyos sa kanyang walang katapusang pag-ibig ay nagbigay sa atin ng oras upang sumasalamin, magsisisi at hanapin ang kanyang mukha habang mayroon pa ring pagkakataon. Ang pasensya ng Diyos ay isa sa pinakamagaganda at nakakaaliw na mga katangian ng kanyang pagkatao, ngunit isa rin sa hindi pagkakaunawaan ng sangkatauhan. Kanoan ipinapakita ng Pedro 3:9 ang puso ng magulang ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi naantala ang kanyang pangako. Ayon sa ilan ay mayroon silang pagkaantala, ngunit mapagpasensya sa atin hindi nais ang anumang mga permits, ngunit ang lahat ay nagpatuloy sa pagsisisi. Ang banal na pasensya na ito ay hindi kahinaan o kawalang interes sa kasalanan, ngunit isang kataas-taasang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Nais ng Diyos na tunay na ang bawat tao ay nagsisisi at nakatagpo ng kaligtasan kay Hesukristo. Gayunpaman ang parehong pasensya na ngayon ay ang aming pagkakataon ng biyaya ay hindi dapat malito sa walang hanggang pagpaparaya patungo sa paghihimagsik. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay perpektong patas at banal at hinihiling ng kanyang katarungan na hatulan ng kasalanan.
Ang krus ni Kristo ay ang kataas, taas ang pagpapakita ng kung paano ang Diyos ay maaaring maging kapwa mapagmahal at sa parehong oras. Ang hustisya ng Diyos ay hindi isang emosyonal o mapaghiganti na reaksyon, ngunit isang kinakailangan at banal na tugon sa patuloy na kawalan ng katarungan at paghihimagsik ng tao. Kapag pinagmamasdan natin ang mundo sa paligid natin, karahasan, katiwalian, ang pang-aapi ng mga inosente, ang kasamaan na tila nagtagumpay, ang ating mga puso ay sumisigaw para sa hustisya. Ang awit o Sentinel 9:14 ay nagpapahayag na ang hustisya at paghuhusga ang pundasyon ng iyong trono. Ang awa at katotohanan ay nasa harap ng iyong mukha. Ang Diyos ay hindi maaaring balewalain ang kasamaan ng walang hanggan sapagkat iyon ay sumasalungat sa kanyang banal na kalikasan. Ang kanyang paghuhusga ay isang sagot sa mga siglo ng paghihimagsik ng tao, ng pagtanggi sa kanyang pag-ibig, ng pagtitiyaga sa mga landas na humantong sa pagkawasak. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na kapag hinuhusgahan ng Diyos, hindi niya ginagawa ito ng may kasiyahan, ngunit sa kalungkutan ng isang ama na dapat disiplinahin ang isang anak na rebelde. Ang kanyang hustisya ay perpekto, nang walang paborito, nang walang katiwalian, nang walang pagkakamali. Sa buong kasaysayan, ang Diyos ay hindi kailanman iniwan ang sangkatauhan ng walang babala tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan at ang katotohanan ng darating na paghatol. Mula noong unang panahon, nagpadala siya ng mga propeta tulad ni Isaias na nagpahayag sa Isaias 55:6-7. Hanapin si Jehovah habang siya ay matatagpuan, tawagan siya habang siya ay malapit na, magsisi dahil ang kaharian ng langit ay lumapit. Mateo 3:32. Sapagkat itinatag niya ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo ng hustisya. Si Hesukristo mismo, na ang pagkakatawang tao ng pag-ibig ng banal, ay nagsalita ng higit patungkol sa impyerno at paghuhusga kaysa sa tungkol sa langit. Ito ay hindi upang takutin, ngunit upang bigyan ng babala ng may pag-ibig. Sa Mateo 10:28 nagbabala si Jesus. At huwag matakot sa mga pumatay sa katawan, ngunit ang kaluluwa ay hindi maaaring pumatay. Natatakot sila na ang isa na maaaring sirain ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ito ang mga salita ng isang matinding mangangaral, ngunit sa mapagmahal na tagapagligtas na alam mismo kung ano ang nakataya. Alam ni Kristo ang kakilakilabot na presyo ng kasalanan sapagkat babayaran niya siya sa krus. Ang kanyang mga babala ay umusbong mula sa isang puso na nagdurugo mula sa pag-ibig para sa pagkawala ng sangkatauhan. Kapag si Jesus ay sumigaw sa Jerusalem sa Lucas 19:41-42, sinabi, "Kapayapaan." Ngunit ngayon ay hindi nasasaklaw ng iyong mga mata. Nakikita natin ang puso ng Diyos na nasira ng mga tumanggi sa kanilang kaligtasan. Walang sino man ang maaaring mag-angkin ng kamangmangan sa araw ng paghuhukom sapagkat pinarami ng Diyos ang mga pagkakataong malaman ang katotohanan at Diyos ay malinaw na nakikita mula sa paglikha ng mundo na hindi nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa. Sa gayon ibinigay ng Diyos ang kanyang nakasulat na salita, ang Biblia, na magagamit sa lahat ng mga wika ng mundo. Ay malinaw sa pagtuturo na ang oras na ito ay hindi walang hanggan. Ang kasaysayan ng tao ay puno ng mga makapangyarihang halimbawa na nagpapakita kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang katarungan laban sa kasalanan sa mga siglo. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang mga coincidences sa kasaysayan, ngunit sinasadya na pagpapakita ng banal na katangian ng Diyos at mga babala ng makahulang kung ano ang darating sa pangwakas na paghuhusga. Ang propeta Isaias, na inspirasyon ng banal na espiritu, ay binibigkas ang mga tiyak na paghuhusga sa mga bansa at lungsod na nahiwalay sa mga landas ng Diyos. Sa Isaias 17:1, nabasa natin ang tungkol sa Damasco. Hula tungkol sa Damasco, narito ang Damasco ay titigil na maging isang lungsod at magiging maraming mga lugar ng pagkasira. Hindi ito isang hula sa politika, ngunit isang banal na pahayag tungkol sa mga kahihinatnan ng paghihimagsik laban sa Diyos. Katulad nito, ang Egypt, Babylon at iba pang mga makapangyarihang bansa ay nakaranas ng banal na paghuhusga ng eksakto kung paano ito hinulaang. Ang mga pangyayaring pangkasaysayan na ito ay nagtuturo sa atin na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita, kapwa sa kanyang mga pangako ng pagpapala at sa kanyang mga babala ng paghatol.
Ang pananampalataya ay tumutulong sa amin na makita ang mga kaganapang ito hindi bilang mga random na trahedya, ngunit bilang mga banal na aralin tungkol sa kabigatan ng kasalanan. Ang pattern na nakikita natin ay paulit-ulit sa buong kasaysayan ng Biblia ay nakakagulat na pareho at pagbubunyag ng karakter ng Diyos. Una, ang mga tao ng Diyos ay lumihis mula sa kanilang mga landas, na pinagtibay ang mga kasanayan at halaga ng mundo na nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ang Diyos sa kanyang awa ay nagpapadala ng mga propeta at messenger upang tawagan sila sa pagsisisi. Ang mga messenger na ito ay hindi natanggap ng may kagalakan, ngunit madalas na tinanggihan, inuusig at pinatay. Si Hesukristo mismo ay tinukoy ang pattern na ito sa Mateo 23:37. Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at binato sa mga ipinadala sa iyo. Ilang beses kong nais na tipunin ang iyong mga anak, habang ang mga manok ay nagtatakip ng mga sisiw sa ilalim ng mga pakpak at hindi mo nais. Matapos ang patuloy na pagtanggi ng so-called divine sa pagsisisi, ang paglilitis ay hindi maiiwasang darating. Ang pattern na ito ay paulit-ulit sa Israel, kasama ang Huda at sa mga bansa ng Hentil. Itinala ng Biblia ang mga kaganapang ito na hindi mapanghihina tayo. Ngunit ituro sa atin ang tungkol sa likas na katangian ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng ating mga espiritual na desisyon. Ang pagkawasak ng Jerusalem sa taong 70 AD, ito ay isa sa mga pinaka-dramatikong halimbawa kung paano natupad ang mga babala ng makahulang Jesus sa liham. Sa Lucas 21:20-24, hinulaan ni Kristo na may kakilakilabot na katumpakan kung ano ang mangyayari sa banal na lungsod. Ngunit kapag nakita mo ang Jerusalem na napapaligiran ng mga hukbo, pagkatapos ay malaman na ang kanilang pagkawasak ay dumating, sapagkat ang mga ito ay mga araw ng kabayaran upang ang lahat ng mga bagay na nakasulat ay natutupad. Ang mga sekular na historiador tulad ni Josephus ay dokumentado kung paano natupad ang bawat detalye ng hula na ito. Mahigit 1 milyong mga Hudyo ang namatay, ang templo ay nawasak na bato ng bato, at ang mga nakaligtas ay nagkalat sa buong kilalang mundo. Ang makasaysayang kaganapang ito ay nagsisilbing isang solemne na babala na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga salita, kapwa pagpapala at paghatol. Para sa mga may pananampalataya kay Kristo, ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan ay nagpapatibay sa ating tiwala sa katotohanan ng mga banal na kasulatan at ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkuha ng mga banal na babala tungkol sa pangwakas na paghuhusga. Ang mga makasaysayang paghuhusga na isinagawa ng Diyos sa mga lungsod tulad ng Sodoma at Gomora, sa mundo ng antediluvian noong mga araw ni Noe at tungkol sa mga rebelding bansa, lahat ay sumusunod sa isang katulad na pattern na naghahanda sa atin upang maunawaan ang pangwakas na paghuhusga. Itinuturo sa atin ng Dagang Pedro duwasahing na ang Diyos ay hinatulan para sa pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora, na binabawasan ang mga ito kay ash at inilalagay ang mga ito bilang isang halimbawa sa mga mabubuhay nang walang pasubali. Ang salitang halimbawa ay mahalaga dito. Ang mga kaganapang ito ay hindi pangwakas sa kanilang sarili, ngunit ang mga guhit ng gagawin ng Diyos sa isang pandaigdigang sukat sa araw ng paghuhukom. Kinukumpirma ito ni Judas Shepon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga lungsod na ito ay halimbawa na naghihirap sa parusa ng walang hanggang apoy. Ang bawat paghuhusga sa kasaysayan ay isang anino, isang prefiguration ng pangwakas at tiyak na paghuhusga na darating sa lahat ng sangkatauhan. Ang pagkakaiba ay nasa mga nakaraang paghuhusga, ang ilang mga tao ay nakatakas sa heograpiya, ngunit sa pangwakas na paghuhusga, walang posibleng makatakas para sa sinuman. Ang matino na implikasyon ng mga makasaysayang mga nauna na ito ay ipinahayag nila mismo kung paano ang Diyos ay kumikilos sa hinaharap. Ang Diyos na hinuhusgahan ang Sodoma ay pareho na hahatulan ang buong mundo. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Habang ang mga nakaraang paghuhusga ay nakakaapekto sa mga tiyak na rehiyon o mga bansa, ang pangwakas na paghatol ay magiging universal ng pananampalataya kay Hesukristo. At narito ang isang puting kabayo, at ang isa na sumakay ay tinawag na matapat at totoo, at sa hustisya na hinuhusgahan niya at lumaban. Mercy. Sa araw na iyon, ay haharapin nila ang kanilang perpekto at hindi nababaluktot na hustisya. Sinundan sila sa mga puting kabayo. Mula sa kanyang bibig ay dumating ang isang talamak na tabak
upang saktan ang mga bansa kasama nito at bibigyan niya sila ng isang bakal na bakal at siya ay hakbang sa alak ng fury wine at ang puot ng makapangyarihang Diyos. Ang imaheng ito ay nagpapakita sa amin na si Kristo ay hindi babalik na nag-iisa, ngunit sinamahan ng mga makalangit na host, milyon-milyong mga makapangyarihang anghel na handa na isagawa ang banal na paghatol. Ang buhay na walang hanggan ay tatatakan ang kapalaran ng mga tumanggi dito. Inilarawan ng Apocalypse 19:20 ang pagtatapos ng mga pinuno ng paghihimagsik sa mundo, at ang hayop ay naaresto at kasama nito ang huwad na propeta na gumawa ng mga palatandaan na kung saan siya ay niloko ng mga natanggap ang tatak ng hayop at sumamba sa kanyang imahe. Ang dalawang ito ay itinapon sa loob ng isang lawa na sumunog sa asupre. Ang mga hari ng daigdig ay nabanggit sa pahayag 19:19 na kumakatawan sa lahat ng mga pinuno at mga sistema na sumasalungat kay Kristo ay walang magiging pangalawang. Pagkakataon ng Apocalypse 20:11-12 ay marahil ang pinakasolemne at nakakatakot sa lahat ng mga paghahayag sa Biblia tungkol sa pangwakas na paghuhusga, at nakita ko ang isang mahusay na puting trono at kung saan siya ay nakaupo sa kanya, sa harap kung saan tumakas sila sa lupa at langit, at walang lugar na natagpuan para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harap ng Diyos at bukas ang mga libro, at isa pang libro ang nakabukas at isa pang libro ng buhay. Ang imahe ng mundo at langit na tumakas bago ang pagkakaroon ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng ganap na kadakilaan ng sandaling ito. Walang lugar sa buong universo kung saan itatago mula sa pagkakaroon ng kataas-taasang hukom. Ang patay, malaki at maliit ay kasama ang bawat tao na nabuhay nang wala si Kristo, mula sa mga emperador hanggang sa mga pulubi, mula sa mga kilalang tao sa mga estranghero. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pagkakaiba sa lupa ay mawawala at isang bagay lamang ang mag-import kung ang pangalan ng bawat tao ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang pagbubukas ng mga libro sa pangwakas na paghuhusga ay magbubunyag ng bawat pag-iisip, bawat salita, bawat kilos ng lahat ng buhay ng tao. Binalaan tayo ng Mateo 12:36 na ng bawat idol na salita na sinasalita ng mga tao, bibigyan sila ng isang account sa araw ng paghuhukom. Nangangahulugan ito na walang makalimutan, walang makakaalam. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat kilos ng pagiging makasarili sa bawat sandali ng paghihimagsik laban sa Diyos ay malantad sa ilalim ng perpektong ilaw ng kanyang kabanalan. Ngunit narito ang maluwalhating pag-asa para sa mga may pananampalataya kay Kristo, bagaman ang kanilang mga kasalanan ay nakarehistro sa mga librong iyon. Tinanggal sila ng dugo ng Kordero. Ipinangako ni Isaias 43:25, Ako ang tinanggal ang iyong mga paghihimagsik para sa pag-ibig ng aking sarili, at hindi ko maaalala ang iyong mga kasalanan. Para sa mananampalataya, ang araw ng paghuhukom ay hindi magiging isang sandali ng takot ngunit ng pagpapatunay. Habang ang mga akdang libro ay hahatulan ng nawala, ang aklat ng buhay ay magbibigay katwiran sa tinubos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangkat na ito ay hindi matutukoy sa pagiging perpekto ng kanilang mga gawa, ngunit sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan kay Hesukristo. Ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay ay naligo, binalaan, at nabigyang katwiran sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. 1 mga taga-Korinto 6:11. Kabilang sa lahat ng mga libro na mabubuksan sa araw ng paglilitis, mayroong isa na nakatayo sa itaas ng lahat sa walang hanggang kahalagahan, ang aklat ng buhay ng Kordero. Ang aklat na ito ng langit ay hindi isang patula na talinghaga, ngunit isang espiritual na katotohanan na nasasalat tulad ng anumang makalupang, ngunit walang hanggan na mas mahalagang talaan. Ang Apocalypse 21:27 ay nagtuturo sa amin na sa bagong Jerusalem na walang fili ang papasok dito o na gumagawa ng kasuklam, suklam at kasinungalingan, ngunit ang mga nakarehistro lamang sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang salitang lamang ay ganap, walang mga pagbubukod, walang mga espesyal na kaso, walang mga likurang pintuan sa langit. O ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat na ito o hindi. Walang gitnang lupa, walang kulay, abonazon,
Ang katotohanan ito ay dapat mag-udyok sa bawat tao na seryosong suriin ang kanilang espiritual na kondisyon at tiyakin na ang kanilang pangalan ay nakarehistro sa banal na pagpapatala na ito. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay ang tanging paraan kung saan maaaring isulat ang ating mga pangalan sa sagradong aklat na ito. Ang pagrehistro sa aklat ng buhay ay hindi batay sa mga merito ng tao, mabubuting gawa o pagsisikap sa relihiyon, ngunit sa isang tunay na espiritual na pagbabagong anyo na ang Diyos lamang ang magagawa. Mga Efeso 2, 8-9. Malinaw ito tungkol dito. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo, sapagkat ito ang regalo ng Diyos, hindi para sa mga gawa, kaya't walang sino mang luwalhati. Maraming taos puso ngunit maling tao ang naniniwala na maaari silang manalo ng kanilang lugar sa langit sa pamamagitan ng mabuting kilos, kawanggawa o katuparan ng relihiyon. Gayunpaman, itinuturo ng Biblia na ang lahat ng aming mga hustisya ay bilang isang basahan ng marumi bago ang perpektong kabanalan ng Diyos, Isaiah 54:6. Ang kinakailangan ay hindi moral na pagiging perpekto, ngunit bagong espiritual na kapanganakan. Itinala ng Juan Trucker, 3, ang mga salita ni Jesus. Tama, totoo, na siya na hindi na muling ipinanganak ay maaaring makita ang kaharian ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay nangyayari kapag kinikilala ng isang tao ang kanyang makasalanang kalagayan. Nagsisisi siya ng tunay at inilalagay ang kanyang pananampalataya ng lubusan kay Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Ang proseso ng pagkakaroon ng pangalan na nakarehistro sa aklat ng buhay ay malapit na konektado sa pagiging pinagtibay sa pamilya ng Diyos. Ipinangako ng Juan 1:12. Ngunit sa lahat na tumanggap sa Kanya, ang mga naniniwala sa Kanyang pangalan ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, automatikong ang kanyang pangalan ay nakarehistro sa Celestial Registry. Hindi ito isang proseso ng burokratikong pangmundo, ngunit isang espiritual na katotohanan na nangyayari agad sa oras ng tunay na pagbabalik loob. Tiniyak sa atin ng Roma 8:16 na ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga nakaranas ng pagbabagong ito ay may panloob na patoto ng banal na espiritu na nagpapatunay sa kanilang banal na pag-ampon. Hindi nila kailangang manirahan sa kawalan ng katiyakan tungkol sa kanilang walang hanggang kapalaran, sapagkat ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na seguridad para sa mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang dugo ni Hesukristo ay ang mahalagang elemento na ginagawang posible ang inskripsyon sa aklat ng buhay. Inilarawan ng Apocalypse 1:1 si Kristo bilang siya na nagmamahal sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa kanyang dugo. Tewane abibinam, Gaudarim Rad. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Hebreo 9:1-22. Ang krus del Kalbaryo ay hindi lamang halimbawa ng pag-ibig ng sakripisyo, ngunit ang buo at sapat na pagbabayad para sa lahat ng mga kasalanan ng mga naniniwala. Nang sumigaw si Kristo na natapos, Juan 19:30, ipinahayag niya na ang presyo ng pagtubos ay nabayaran sa kabuuan nito. Ang Sharon Pedro 1:18-19 ay nagpapaalala sa amin na kami ay nailigtas hindi sa mga masasamang bagay tulad ng ginto o pilak, ngunit may mahalagang dugo ni Kristo bilang isang walang bahid na tupa at walang kontaminasyon. Ang mahalagang dugo na ito ay kung ano ang naglilinis ng aming mga pangalan ng lahat ng mansa ng kasalanan at ginagawang karapat. Dapat silang nakarehistro sa Celestial Registry. Ang tunay na pananampalataya ay yumakap sa katotohanan na ito at ganap na nakasalalay sa sakripisyo ni Kristo, hindi sa pagsisikap ng tao. Ang katotohanan ng aklat ng buhay ay dapat makabuo ng parehong seguridad at responsibilidad sa mga nagpatunay kay Kristo. Sa isang banda, ang Philippians 4:3 ay nagsasalita tungkol sa mga nakikipagtulungan na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay na nagpapahiwatig ng katiyakan na maaaring magkaroon ng tunay na mananampalataya. Ipinangako mismo ni Jesus sa Apocalypse 3:5, ang pagkatalo ay magbihis bilang mga puting kasuotan at hindi ko tatanggalin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay
at aaminin ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Tinitiyak sa atin ng pangakong ito na kapag ang aming mga pangalan ay nakasulat sa aklat sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya kay Kristo, ligtas sila para sa kawalang hanggan. Gayunpaman, ang seguridad na ito ay sumasaklaw sa responsibilidad ng pamumuhay sa isang marangal na paraan ng ating pagtawag sa langit. 2 Timoteo 2:19 hinihimok niya tayo. Sa lahat ay mag-invoke ng pangalan ni Kristo. Ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay ay dapat mabuhay ng buhay na sumasalamin sa maluwalhating katotohanan na ito, hindi upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, ngunit bilang isang natural na pagpapahayag ng pasasalamat sa napakalaking kaligtasan. Ang tunay na pananampalataya ay palaging gumagawa ng mga bunga ng hustisya at kabanalan sa buhay ng mananampalataya. Ang isa sa pinakamalalim at matino na katotohanan ng mga banal na kasulatan ay ang parehong Jesus na namatay sa krus para sa pag-ibig ng sangkatauhan ay ang siyang humuhusga sa lahat ng sangkatauhan sa huling araw. Itinala ng Juan 5:22 ang mga salita ni Kristo mismo. Sapagkat walang humuhusga ngunit ang buong paghatol ay nagbigay sa anak, ang autoridad na ito ay hindi ipinapalagay ni Kristo, ngunit partikular na ipinagkaloob ng Diyos na Ama. Kinukumpirma ng mga gawa 17:31 na ang Diyos ay nagtatag ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo ng hustisya para sa taong iyon na kanyang itinalaga na nagpapatunay sa lahat na pinalaki siya mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang napatunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, ngunit kinumpirma din ang kanyang autoridad bilang isang itinalagang hukom ng lahat ng sangkatauhan. Ang banal na pagtatalaga na ito ay nangangahulugan na walang posibleng apela, walang magiging superior na korte, walang pangalawang halimbawa. Ang hatol ni Kristo ay magiging pangwakas, tiyak at hindi maibabalik. Ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang hudisyal na autoridad na ito ni Kristo ay hindi sumasalungat sa kanyang pag-ibig, ngunit isang pagpapahayag ng kanyang perpektong hustisya. Ang maganda at kilabot na kabalintunaan ng pangwakas na paghuhusga ay ang parehong na nagpalawak ng kanyang mga bisig sa krus upang mailigtas tayo, ay ang may hawak ng martilyo ng hustisya upang hatulan tayo. Ang mga taga-Filipos 2:9-11 ay naghuhula na pinataas din siya ng Diyos at binigyan siya ng isang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Kaya't sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ng mga nasa langit at sa mundo at sa ilalim ng mundo at ang bawat wika ay nagkukumpisal na si Hesukristo ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos na Ama. Sa araw ng paghuhukom, ang bawat tuhod ay nakatiklop sa harap ni Kristo, hindi lamang sa mga nagmamahal sa Kanya at nagsilbi, kundi pati na rin ang mga tumanggi at hinamak siya. Para sa mga naniniwala, ito ay isang sandali ng kagalakan at pagpapatunay. Para sa mga hindi naniniwala, ito ay isang sandali ng terorismo at huli na pagkilala sa kanyang Panginoon. Ang pagkakaiba ay magiging sa kung nakikilala natin ang iyong Panginoon ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya o kung mapipilitan tayong kilalanin ito sa paglilitis. Malalaman ni Kristo ang mga pakikibaka ng tao sapagkat naranasan niya ang mga ito mismo, ngunit alam din ang banal na hustisya dahil siya ay Diyos. Ang katotohanan na si Kristo ay ang aming hukom ay nagdaragdag ng isang natatanging sukat sa pangwakas na paghuhusga na hindi umiiral kung siya ay hinuhusgahan ng anumang iba pang pagkatao. Itinuturo sa atin ng Hebreo 4:15 na wala tayong mataas na pari na hindi makakasalamuha sa ating mga kahinaan, ngunit ang isa na tinukso sa lahat ayon sa ating pagkakapareho ngunit walang kasalanan. Perpekto na nauunawaan ni Kristo ang mga panggigipit, tukso at paghihirap ng pagkakaroon ng tao dahil nakaranas siya ng personal sa kanilang 32 taon sa mundo. Alam niya kung ano ang magutom, uhaw, pagkapagod, sakit, pagtataksil, pagtanggi at pagdurusa. Walang nasasakdal na maaring sabihin, hindi mo maintindihan kung ano ang nangyari sapagkat nauunawaan ni Kristo. Alam niya ang bawat luha, bawat laban, bawat sandali ng kahinaan. Gayunpaman, ang parehong matalik na kaalaman sa kalagayan ng tao ay ginagawang mas perpekto at patas ang paghuhusga nito. Hindi magkakaroon ng wastong mga dahilan sa harap niya na nahaharap sa parehong mga tukso
ngunit hindi kailanman nagkasala. Itinuturo sa atin ng Biblia na si Kristo ang perpektong hukom sapagkat pinagsasama niya ang pag-unawa ng tao sa banal na hustisya. Para sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ang araw ng paghuhukom ay magiging isang engkwentro sa kanyang manunubos, hindi sa kanyang pagkondena. Ipinangako ng Roma 8:1. Ngayon kung gayon, walang pagkondena para sa mga kay Kristo, Jesus. Kapag ang isang tunay na mananampalataya ay lumitaw sa korte ni Kristo, hindi ito matukoy ang kanyang walang hanggang kapalaran na napagpasyahan na sa oras ng kanyang pagbabalik, ngunit upang makatanggap ng mga gantimpala para sa kanyang katapatan. Akirs haut mga taga Korinto, Corrected 11:15. Inilarawan ang prosesong ito. Bagaman ang ilang mga naniniwala ay maaaring magdusa ng pagkawala ng mga gantimpala dahil sa mga walang saysay na gawa, siya mismo ay maliligtas, bagaman pati na rin sa pamamagitan ng apoy. Para sa mananampalataya, si Kristo ang magiging hukom na nagpapatunay sa kanyang kaligtasan at nagbibigay ng mga korona ng hustisya. Ang paggalang. Ngunit ang tumanggi na maniwala sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ngunit ang galit ng Diyos ay tungkol sa kanya. Ang salitang tumanggi ay nagpapahiwatig na ang pagkondena ay hindi bunga ng kamangmangan, ngunit ang sinasadyang pagpapasya na tanggihan si Kristo. Narito ang araw ng kaligtasan. The same Christ who will be the terrible judge of the rebels wishes to be the loving Savior of all those who repent and create in Him. The choice is still in our hands, but not for a long time. For those in Christ Jesus, those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. The word none is absolute. It does not mean little or reduced, but literally zero condemnation. He rests completely in this ending work, not in human efforts. Ang salitang makatwiran ay isang legal na termino na nangangahulugang ipinahayag na patas. Kapag pinatutunayan ng Diyos ang isang makasalanan na naniniwala kay Kristo, hindi niya binabaliwala ang kasalanan o nagpapanggap na wala siya. Ang aming mga kasalanan ay inilagay kay Kristo sa krus, at ang kanyang perpektong hustisya ay kinilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga kasalanan ng mananampalataya ay hindi lamang pinatawad, ngunit ganap na tinanggal ng banal na awa. Ang Isaiah 43:20 ay naglalaman ng isa sa mga pinakamagagandang pangako ng lahat ng pagsulat. Ako ang nag-aalis ng iyong mga paghihimagsik para sa aking sariling pag-ibig, at hindi ko maaalala ang iyong mga kasalanan. Kapag sinabi ng Diyos na hindi niya maalala ang ating mga kasalanan, hindi nangangahulugang siya ay bubuo ng banal na amnesia, ngunit pinili niya na huwag itong isaalang-alang laban sa atin. Micah 7:19. Gumamit ng isang malakas na imahe. Magkakaroon siya ng awa sa amin muli. Ililibing niya ang ating mga kasamaan at malalim na itatapon ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang mga kasalanan ng mananampalataya ay itinapon sa kailaliman ng karagatan ng banal na biyaya, kung saan hindi sila mababawi upang magamit bilang katibayan laban sa Kanya. Awit 103. Duwalath, magdagdag ng isa pang nakakaaliw na imahe. Magkano ang silangan ng kanluran na ginawa ang aming mga paghihimagsik sa amin. Ang distansya na ito ay walang hanggan at napakalawak, na nagpapahiwatig na ang ating mga kasalanan ay tinanggal magpakailanman mula sa piling ng Diyos. Ang kaligtasan ng mananampalataya ay tinatakan ng pagkakaroon ng banal na espiritu na nakatira sa bawat tao na muling ipinanganak. Ipinapaliwanag ng Efeso 1:14 ang banal na selyo na ito. Sa kanya din, narinig din ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at naniniwala sa kanya, ikaw ay tinataka ng banal na espiritu ng pangako, na kung saan ay ang pagpuri ng kanyang kaluwalhatian. Nagsimula iyon, hindi niya maaring tanggihan ang kanyang sarili. Ang kaligtasan ng mananampalataya ay ligtas bilang hindi mababago na katangian ng Diyos mismo. Gayunpaman, ang kamangha-manghang seguridad na ito ay hindi malito sa lisensya sa kasalanan o walang pag-iingat sa kabanalan. Sa kabaligtaran,
Ang tunay na pag-unawa sa biyaya ng Diyos ay gumagawa ng isang malakas na motibasyon na mamuhay sa kabanalan, pasasalamat at paggalang. Titus 2:11-12 ay nagtuturo na ang biyaya ng Diyos ay nagpakita ng lahat ng mga tao para sa kaligtasan na itinuturo sa atin na si renouncing desires at ang pag-renounce ay na si renouncing those ang mga pagnanasa. Mabuhay tayo sa nag-iisang siglo na ito, patas at banal. Hindi lamang tayo nagliligtas ng biyaya mula sa parusa ng kasalanan, ngunit nagtuturo din sa atin na mamuhay sa isang paraan na pinarangalan ng Diyos. Ang Roma 1:2 ay direktang tinutukoy ang tanong, magtiyaga ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay dumami sa anumang paraan? Dahil namatay tayo sa kasalanan, paano pa rin tayo mabubuhay dito? Ang tunay na mananampalataya ay may isang bagong kalikasan na natutuwa sa hustisya at kinamumuhian ng kasalanan. Ang panloob na pagbabagong ito ay katibayan ng tunay na gawain ng banal na espiritu. Bilang karagdagan, ang seguridad na ito ay sinamahan ng sagradong responsibilidad ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba na hindi pa rin alam ni Kristo, si Kristo. Narito ang araw ng kaligtasan. Ang salitang ngayon ay lilitaw ng 2 beses sa talatang ito na binibigyang diin na ang sandali ng pagpapasya ay ang kasalukuyan, hindi ang hinaharap. Walang garantiya na magkakaroon tayo bukas upang gawin ang pinakamahalagang desisyon ng ating buhay. Ang James 4:14 ay nagpapaalala sa amin ng pagkasira ng pagkakaroon ng tao. Sapagkat ano ang iyong buhay? Tiyak na ambon na lumilitaw sa kaunting oras at pagkatapos ay kumukupas. Ang buhay ay hindi kapani, paniwalang marupok at pansamantala, ngunit ang mga pagpapasya na ginagawa natin sa buhay na ito ay may walang hanggang mga kahihinatnan. Ang paghahanda para sa araw ng paglilitis ay hindi maaaring ipagpaliban hanggang sa isang mas maginhawang sandali. Dahil ang sandaling iyon ay maaaring dumating. Ang tunay na pananampalataya ay agad na tumugon sa tawag ng Diyos nang walang pagkaantala o mga dahilan. Ang kaligtasan ay magagamit para sa lahat nang walang pagbubukod, ngunit nangangailangan ng isang personal at individual na desisyon na ganap na sumuko kay Hesukristo. Ang Juan 3:16, ang pinakamahusay na kilalang taludtod sa Biblia, ay nagpapahayag, sapagkat mahal ng Diyos ang Diyos sa mundo na nagbigay ng kanyang isang anak na lalaki upang ang lahat na naniniwala sa kanya ay hindi nawala, ngunit may buhay na walang hanggan. Ang salitang lahat ay kasama kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, kung gaano kalayo ka bumagsak o kung gaano katagal ka nabuhay sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang kaligtasan ay magagamit para sa iyo. Ipinangako ng Roma 2:13, sapagkat ang lahat na humihimok sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng universal na ito ay hindi nangangahulugang automatikong universal na kaligtasan. Nangangailangan ito ng isang personal na tugon ng pananampalataya, pagsisisi at paghahatid. Ang mga gawa 6:31 ay nagtatanghal ng magandang pagiging simple ng Ebanghelyo. Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Ang pananalig na ito ay hindi lamang intelektual, ngunit isang kabuuang kumpiyansa at isang kumpletong paghahatid ng buhay kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang paghahanda para sa araw ng paghuhukom ay nagsisimula sa pangunahing desisyon na ito na tanggapin si Kristo. Ang isa sa mga pinakamatino na katotohanan ng lahat ng pagsulat ay na walang magiging pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ang Hebreo 9:27 ay hindi patas, at sa paraang itinatag para sa mga kalalakihan na namatay ng isang beses at pagkatapos nito ang pagsubok. Walang purgatorio, walang muling pagkakatawang tao, walang karagdagang mga pagkakataon para sa pagsisisi pagkatapos ng kamatayan. Inilarawan ni Lucas 16:26 ang isang mahusay na kailaliman na naghihiwalay sa mga matitipid mula sa nawala pagkatapos ng kamatayan, at iyon ang mga nais pumasa mula dito sa iyo, hindi mula doon ay pumasa dito. Ang katotohanan ito ay ginagawang araw-araw ng buhay na maganda at hindi mapapalitan. Ang bawat downing ay isang bagong pagkakataon para sa biyaya na binigyan tayo ng Diyos na hanapin ang kanyang mukha at makahanap ng kaligtasan kay Kristo. Ang mga panghihinayang 3:22-23 ay nagpapaalala sa amin. Sapagkat ang awa ni Jehova ay hindi tayo natupok
sapagkat ang kanilang mga kaawaan ay hindi nabubulok. Bago ay tuwing umaga, malaki ang iyong katapatan. Gayunpaman, ang mga bagong kaawaan tuwing umaga ay hindi tatagal magpakailanman. Darating ang araw na magsasara ang pintuan ng biyaya at pagkatapos ay huli na. Ang pagwawalang bahala sa tawag ni Hesukristo ay katumbas ng paggawa ng isang espiritual na pagpapakamatay, isang desisyon na nagre-resulta sa walang hanggang pagkawasak ng kaluluwa. Ang Mateo 16:26 ay nagtatanghal ng pinakamahalagang tanong na maaaring isaalang ng sinuman. Sapagkat ano ang sasamantalahin ng tao kung ang lahat ay mananalo at mawawala ang kanyang kaluluwa? O anong gantimpala ang ibibigay ng tao para sa kanyang kaluluwa? Walang anuman sa mundong ito, o kayamanan o katanyagan o kasiyahan o kapangyarihan na maaaring magbayad para sa walang hanggang pagkawala ng kaluluwa. Inuulit ng Marcos 8:36 ang parehong pagtagos na tanong na binibigyang diin ang napakahalagang kahalagahan nito. Ang kaluluwa ng tao ay mas mahalaga kaysa sa buong material na universo sapagkat ang kaluluwa ay walang hanggan habang ang mundo ay pansamantala. Ang 1 Juan 2:17 ay nagtuturo sa atin. At ang mundo ay pumasa at ang kanyang mga hangarin. Ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang mga namuhunan lamang ng kanilang buhay sa mga pansamantalang bagay ay gumagawa ng pinakahangal na pamumuhunan sa kasaysayan. Ang tunay na karunungan ay namumuhunan sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng isang relasyon kay Hesukristo. Ang pinakadakilang trahedya ng araw ng paghuhukom ay hindi magiging impyerno mismo, gayunpaman kilabot. Ngunit ang katotohanan na ito ay ganap na maiiwasan. Ang bawat tao na nawala magpakailanman ay magkakaroon ng mga pagkakataon para sa kaligtasan na sinasadya niyang tanggihan. Inilarawan ng Kawikaan 1:20-26 ang tugon ng Diyos sa mga patuloy na tinatanggihan ang kanyang tawag. Dahil tumawag ako at hindi mo nais, pinalawak ko ang aking kamay at walang sino mang dumalo, ngunit itinapon mo ang lahat ng aking payo at ang aking pagsaway ay hindi gusto. Tatawa din ako sa iyong kapahamakan at hihinto ko ang kanilang biyaya. Penetrating tanong. Paano tayo makatakas kung pinapabayaan natin ang isang mahusay na kaligtasan? Pagkatapos piliin ang buhay upang mabuhay ka at ang iyong mga anak. Ang desisyon ay sa iyo, ngunit dapat itong gawin ngayon habang may oras pa. Na maaari mong ipagpaliban ang walang hanggan dahil sa nakita natin, walang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Namatay si Hesukristo sa krus ng mga taong katulad mo. At mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang anumang nilalaman na maaring magbago ng iyong espiritual na buhay. Kaligtasan